Tayo po yung magpakilala kung siya po ay bagong mukha sa atin at atin po siyang i-welcome. Gayun din ang ating pagbati sa lahat po na nakatunin sa atin sa ating pong online at mula sa mga ibang bansa na fellowship po sa atin sa umaga pong ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Muli tayo po yung tumayo. Buksan po natin ating balang pustatan dito po sa aklat ng mga bilang. Bilang, kabanatang 13. Ito po sa talatang 25. O kung kayo po ay Amerikano, sa Numbers chapter 13, verse 25. Okay, ako lang pong babasahin, niya lang pong sundan. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi rito, pagkaraan ng 40 araw, umuwi ang mga espiya, tumarap kina Moses, Aaron at ang buong bayang Israel na natitipon noon sa Paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at pinakita ang uwi nilang bungang kahoy. At ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin ito'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon, malalaki ang mga lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang lahi ng mga higante at sakop ng mga Melisita ang Negev. Ang kaburulan naman ay tinitirhan naman ng mga Hiteo, Jebuseo at Moreo at mga Kanineo naman ang mga nasa baybaying dagat at nasa tabi ng ilog Jordan. Verse 30, subalit pinatahimik ni Caleb ang buong bayan na nagrereklamo noon kay Moses at sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon, lusubin na natin sila sapagkat kaya nating silang gapiin. Ngunit sumagot ang mga ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat malalakas sila kaysa sa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinagsisiyasat sa kanila. Ito ang sabi nila, malalaki ang tao at nakatira doon at ang sino man magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita nila doon ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak, mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. Chapter 14, verse 1, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iiyakan. Nagbulong-bulungan sila labang kina Moses at Aaron. Sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalan sa atin ni Yahweh. At bihagi ng ating mga asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto at nag-usap-usap sila at pumili sila ng isang leader na mangunguna sa kanila pabalik. Sina Moses at Aaron ay nagpatira pa sa nakita ang buong bayan dahil sa hinagpis, pinunot ni Josue at na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jepone ng kanilang kasuotan. Sinabi nila, mainam ang lupaing tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay at kung malulugod sa atin, si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupaing yaon na mayaman, sagana at sagana sa lahat ng bagay. Huwag lamang kayong maghimagsik laban sa kanila. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga roon. Madali natin silang matatalo, kasama natin si Yahweh at ginapin na niya ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Ngunit binantaang babatuhin ng taong bayan sina Joshua at Caleb, kaya't pinakita ni Yahweh ang kanyang kaluwalhatian sa ibabaw ng toldang tipanan. Okay? Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po muli ay dumako sa panalangin. Ama, nagpapasalamat po kami, minsan pa sa kaloob yung araw na ito, Panginoon, upang kami po ay sama-samang makapagtipon sa lugar na ito upang kami po ay sumamba sa iyo. At nawa ang pag-ibig pa rin namin sa iyo ang siyang nagudyok sa amin upang kami po ay dumako sa lugar na ito. Narito po kami dahil sa iyo, Panginoon, at para sa iyo. At hiling namin na kami rin naman ay upong linisin sa lahat po ng aming pong mga pagkukulang. Ano man Diyos ang aming pong nagawang pagkakasala po sa iyo, Panginoon, ay patawarin niyo po kami. Buong puso po kami nagpapakumbaba at kinikilala po namin ang aming mga pagkukulang po sa iyo, Panginoon. At minsan pa, yan pong dalisain po ninyo, maging ang aming mga puso't buhay, Panginoon, sa magitan ng mga salita po ninyo na aming pong mapapakinggan sa umaga pong ito. Ayan po ito'y mangusap sa amin, Panginoon.
itaas mo rin ang antas ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, at makita po namin ang aming kahabaan at makita naman po namin ang iyong kadakilaan, Panginoon. Minsan pa, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, alang-alang po sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at aming pong tagapagligtas. Amen, amen. Tayo po'y makakaupo na. So, nais po magkatan, mensahe po ng Diyos. So, umaga pong ito, living above the ordinary. Ulitin niya natin, living above the ordinary. So, tayo po naging Kristiyano, hindi dahil sa tayo po, ang bansa pong ito ay kinikilalang the only Christian nation dito po sa Far East. O maaaring ang ating magulang ay nakagisan natin na sila ay naging mga Kristiyano na. So, ang pagiging Kristiyano, ito po ay personal, no? Na kung saan, no, sa dalawang salitang binuo sa pagiging Kristiyano, Christian, mula doon sa root word na Christ at yung pong iyan, na ang ibig pong sabihin ay one. So, yun yung sinasabi rin po ng Biblia sa atin, na yung mga nakipag-isa kay Kristo ay yun daw yung mga tinuring na mga Kristiyano. Siyang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Yan. Kung itinuturing mo ikaw isang Kristiyano, mahalaga na ating naunawaan, no? Yung ating katayuang iyon sa dahilang tayo po ay personal na nakipag-isa kay Kristo. Amen. Okay. So, ang Kristyanidad ay isa rin may tuturing pong lifestyle, no? Ang pagiging Kristiyano ay hindi lang taguri o bansag, no? Noong una, doon sa mga alagad ni Kristo, o maging sa ating kapanahunan, na tayo po yung mga naging mga Kristiyano, ay kundi ang pagiging Kristiyano ay isang estilo at pamamaraan ng pamumuhay. Amen. Kapo tayo? So, mahalaga na ito rin ang itinuturo ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay nagmi-ministeryo dito po sa lupa, na sila ay maging iba, no, doon sa nakararami dito sa sanlibutan ito. Sila ay pinili at tinirang ng Diyos para sa isang espesyal na layunin ng kanyang pagkakatawag at pagkakapili sa kanila. Kaya inimok niya na ito ay sila ay maging iba, na huwag silang tumulad doon sa madalas ay kanya pong binabanggit dito sa kanyang ministeryo ay patungkol doon sa gawi, kalakaran at pamumuhay ng mga pinuno ng mga Hudyo na iyon na walang iba kundi mga Pariseo at mga Saduseo. Sinabi niya sa kanyang mga disciples na sila ay maging iba kaysa sa mga ito. Okay? Tayo rin na inihimok, no, na tayo po'y mamuhay ng higit doon sa pangkaraniwan. At paano natin gagawin yung mga bagay na yon? Mahalaga na makita rin ho sa atin yung pagkakaiba natin. No? Make a difference in this world. Di po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, make a difference. Ayan. So tayo mga Christians, no, na dapat mga difference maker ho tayo. No, na dito sa sanlibutan ito ay hindi lamang magkaroon ng pananaw na negatibo ang karamihan ho sa atin bilang mga Kristiyano, dahil nga ho sa marahil kakaiba ho ang atin hong estilo ng ating pamumuhay, iba rin ang atin hong mga perspective sa buhay, no, iba rin ang ating approach pagdating sa buhay at pamumuhay. So, malaga na ipagpatuloy natin ang ating nasimulan, bagamat may tuturing din ho tayo na kahit tayo nagimanan ng palataya, ay hindi pa rin ho tayo may tuturing ng mga ganap, no? Gayunpaman ay ang Diyos pa rin ay gumagawa, no, sa atin. God work in us, di po ba? Sa pamamagitan ng pagpapaging banal ng Diyos sa atin, no? So, yung imperfection talagang hindi ho natin makakamit yun. Pero doon ho tayo patungo, doon sa tinatawag po nating kaganapan na yon. No, kahit nga ho si Paul, sinasabi niya
na sa kanyang sarili na siya'y hindi ganap, no? May mga bagay siyang nais niyang gawin na alam niyang mabuti pero hindi ho niya magawa, subalit meron sa tuntunin sa ikabuturan ng kanyang pagkatao na sumisikil doon sa nais niyang mabuting kanyang gawin. Amen. No? So may personal struggle pa rin ang isang mananampalataya kahit na nga po siya ay naging Kristiyano na. Amen. Okay? So that's the reality, no? Pero gayon pa man, no? Kaya nga mahalaga, no, na sinasabi ni Kristo, kung gusto mong sumunod sa akin, itakwil mo ang lahat ukol sa iyong sarili at ikaw ay sumunod, no? At yun no, ang demand o yung cost o yung halaga ng ating pagsunod. Yung pagtatakwil sa lahat ukol sa ating mga sarili. Okay, bagamat malalim, no, itong mga pangungusap na ito, sa isang Kristiyanong nagpapatuloy na ito'y nararanasan, ito'y nagiging experiential knowledge niya. Di po ba? Hindi lang kaisipan, no, ng kanyang isip, no, at kaalaman, kundi mismo sa ganang kaalaman na iyon ay kanyang nararanasan sa kanyang buhay. Minsan mahirap magpaliwanag sa tao, no? Kaya nga si Kristo, di ba? Nung siya'y nangusap minsan kay Nicodemo, na malibang ipanganak na muli ang isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Amen, no? Kaya nagtaka itong leader na ito, ng mga Pariseo, at leader din na tuturing doon sa highest ruling court ng Sanhedrin na ang sabi niya, paano pong maipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Papasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang nanay at ipapanganak na muli? So sa ganung paraan, no, ang kanyang kaisipan ay panglupa, no, marahil ay pampisikal ang kanyang naiisip ukol dito sa sinasabi ni Jesus na kapanganakang muli. Pero ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesus ay yung ukol doon sa kapanganakang espiritual. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, ngunit ang ipinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Amen. Di ba? So, saganan din yung mga tao na hindi nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon, ang sino mang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo, ay sila ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. So, tinake yon ng mga taong literal, no? Doon sa pangungusap ng Panginoon na ukol doon sa pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo. Okay? So, sagaan ng pangkaraniwang mga tao, dahil sa natural na kalagayan niyang espiritual, ay hindi niya maunawaan anumang pahayag ukol sa espiritu. So doon na lang natin, kahit naman tayo no, nung una ay parang we start from scratch, di po ba? Ang zero, wala tayong ganung uri. Bagamat tayo pinanganak na meron po tayong reliyon, pero wala tayong kamuwang-muwang sa mga bagay ukol sa espiritu. Yun ang katotohanan. Dahil sa kasalanan, tayo po ay mga patay sa espiritu, at yung mga bagay sa espiritu ay hindi ho pinahalagahan ng mga taong natural at ng mga taong pangkaraniwan. Okay? Amen. Diyan pa ho tayo. So balik tayo rito, no? Ito ay yung senaryo na kung saan na pagkatapos na manmanan ng 12 espiya, ito pong lupang pangako na ito sa Kanaan, ay nung sila ay magsibalik, no, ay nagulat ito pong 10 espiya ng masamang ulat. Samantalang yung 2 magigiting nakawal na si Joshua at si Caleb ay nagulat naman ng mabuting mapangahas, no, na ika nga na pananampalataya dito sa kanilang ulat na ito. Subalit ang kinatigan ng buong bayan ay yung pong ulat ng masamang balita, no, ng mga espiyang nagmangman, na majority report na ito ay nakapinsala doon sa bayang Israel. Di po ba? Sabi nga rito sa chapter 14, halos ay ano nila, sinisi nila si Moses, kaya hindi, no, yung iba pang mga pinuno, ukol doon sa kanilang pagkakapunta dito sa lugar na ito,
na sadyang inihanda ng Diyos para sa kanila, para kanilang tahanan, no? Sa hinaharap. Pero gayon pa man ay nagkaroon, no, ng epekto ito sa buong bayan sapagkat ang kanilang pinaniwalaan ay yung ulat ng na masama. Okay? Amen. So, makita natin dito na pinakita pa rin itong dalawang magigiting na kawal na ito na sila ay namuhay higit sa pangkaraniwan. So, pagay din sa atin, no? Ito paghihimok rin para sa atin, tayo'y mamuhay ng higit sa pangkaraniwan. Amen po? Yan. So, sa Bible, meron din tayong tinatawag na tatlong klase ng tao, di po ba? Yung mga natural man, no? Yung tinatawag. Pagdating sa spiritual, yung sinasabing the natural man, ay yung mga patay sa espiritu, no? Yun yung sinasabing tinutukoy dito, yung mga pangkaraniwan na atin nung nakakasama sa araw-araw na ating buhay, kasama natin sa trabaho, minsan kasama rin natin sa loob ng ating sambahayan. Maaari mahal natin sa buhay na bagamat sila ay buhay, pero pagdating sa spiritual, sila po ay mga patay pa rin. Amen po. So gaya din natin, no? Yun yung tinatawag na the natural man, yung mga patay sa espiritu. Okay, meron din tinatawag the spiritual man, no? Tayo na napabilang po roon, tayo mga taong namumuhay sa espiritu, sila yung mga tinuturing na mga spiritual man. Amen. Okay, so meron din naman sa gitna yung tinatawag the carnal man, no? Ito naman yung mga tao, sila yung mga mananampalataya, sila yung mga nabuhay sa espiritu, pero yung kanilang uri ng pamumuhay ay namumuhay sila ayon sa laman, no? Ito yung tinutukoy ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 3 o chapter 3 ng 1 Corinthians na sila hindi niya makausap sa ganang matatag na sa espiritu, kundi dapat sila dahil doon sa mga bagay na ginagawa pa rin ng mga mananampalatayang na dito sa iglesia sa Corinto. Sabi, yun ay nagpapakilalang sila yung mga sanggol pa at makalaman, no, sa kanilang pananampalataya. Okay, nakuha po natin yon. So para ma-distinguish lang natin, para magkaroon din tayo, no, na ma-distinguish din tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin na tayo nga po ay mga tunay na mga Kristiyano na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Kung ano yung nakalulugod sa Diyos, talagang ganap, no? At talagang kasisiya sa Diyos. Amen? Kaya nga may binanggit dito si Joshua, di po ba? Kung malulugod sa atin. Kasi dahil yung ating pangunahing purpose, di po ba? Kung bakit tayo tinawag na maging mga Kristiyano for the purpose na bigyan natin kaluguran ang ating Panginoon. Amen? So magitan din ng ating wastong pamumuhay. At hindi lang wasto, no, kundi living above the ordinary, no? Higit doon sa pamumuhay ng mga pangkaraniwan. The natural. Amen. Wala nang amen. Okay. So paano natin magagawa ito? Okay? So may mga lessons tayo makikita natin na ipinakita nitong dalawang magigiting na mga kawal na ito kung paano sila namuhay, no, nang higit doon sa nakararami at pangkaraniwan. Number 1, okay, so ito yung ating din panundan, no, ipagpatuloy natin na mabuhay tayo sa pananampalataya. Sa Bible, pag pinag-usapan yung pananampalataya, yung kahulugan niyan ay mababasa po natin doon sa Hebrews chapter 11, verse 1. No, sabi roon, tayo may pananampalataya kung nagtitiwala tayo sa mga bagay na ating inaasahan. Ibig sabihin, wala pa yung mga bagay na yon, inaasahan na natin mangyayari yon. Amen po. Okay? Yun daw po ang ibig sabihin ng pananampalataya. At naniniwala tayo sa mga bagay na hindi daw po natin nakikita. And that's faith, di po ba? Yung pong pananampalataya, ito po yung nagbibigay sa atin ng security.
Di po ba? Isa yan sa naibibigay sa ating mga taong may pananampalataya sa Diyos, yung tinatawag nating security. Especially, yung ating eternal security. Nung tayo'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nagkaroon tayo ng eternal security because of our faith. Amen. Di po ba? Dahil sa pananalig natin, ito yung sinasabing saving faith. Di po ba? Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, gaano man ang pagsisikap ng tao na siya maging kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ang katotohanan at realidad ay ang lahat ay nangagkasala. Kahit na nga po ba yung the most religious people, itong mga Israelites, di po ba? Ay sila pa rin ay sablay, no? Sa kahit anong malaking at maraming mga spiritual na pribileyo na kanila pong tinanggap mula sa Diyos, sila pa rin ay mga taong sablay. Amen po ba? Katulad natin. Okay? Pero salamat sapagkat tayo naligtas lamang ayon sa biyaya at kagandahang loob ng Diyos sa atin. Ibig sabihin ng biyaya, ito ho'y kaloob, no? Hindi ito reward, no? Iba yung gift doon sa reward. Ang reward ay binibigyan tayo ng gantimpala dahil sa ating mga ginawa. Amen po? Kaya tayo ginagantimpalaan. So, isa sa mga mahalagang bagay na ukol sa ating pananampalataya, nagbigay ito ng eternal security sa atin. O kahit dito sa lupa ay naranasan natin yung seguridad na ito ng Diyos sa pangkahalatang pananaw. Ano po? Sapagkat tayo man ay binibigyan ng Diyos hindi lamang ng kanyang presensya, no, ng eternal security natin, kundi maging yung kanyang protection sa atin. Amen. So, nilulukoban tayo ng ganung uri ng proteksyon ng Diyos sa atin. Noong unang panahon, dito sa panahon ay ni Moses, nung sila ay naglalakbay, sila ay pinatnubayan ng Diyos ng kanyang presensya, no, sa pamagitan ng haliging apoy sa gabi at haliging ulap sa umaga. Okay, yun ay nagpapakilala na yung presensya ng Diyos ay kanilang kasama. So ano pa? So yun ding bagay na yun ay nagbibigay sa kanila, no, ng proteksyon, no? Kasi nagiging haliging apoy yun eh. Hindi lang nagbibigay ng liwanag sa kanila tuwing gabi sa kadiliman, kundi yun ay nagsisilbi rin proteksyon laban sa maaring mga mababangis na mga hayop o kanilang mga kaaway na maaring lumusob sa kanila. Tama po? Yan. Yun sa mga bagay na kung saan naranasan nila, hindi lamang yung presensya ng Diyos na sadyang kanilang kasama na nagbibigay din ng security sa kanila kapag yon ay kanilang kasama. Okay, pangalawa, yung assurance, di po ba? Yung katiyakan. Kaya ngayon sa mga bagay na mahalaga sa pananampalataya, yung assurance of the things we hope for, di po ba? Yung katiyakan na alam natin na yung mga sinabi at ng mga pinangako ng Diyos sa atin ay tiyak na atin hong makakamtan yun. Okay? By faith, we have assurance of eternal life, di po ba? We have assurance of God's promises. Sigurado po yan. Sabi mo nga sa katiba mo, sigurado yun. Yan. Hindi magmimintis yun, yung mga pangako ng Diyos sa atin. Okay, ano pa? Faith also gives us victory, no? Over the flesh, di po ba? Laban sa laman, laban sa sanlibutan. Yung sinasabi, sino nga po ba ay nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Yan daw pong mga taong may pananampalataya sa Diyos. 1 John chapter 5, sinasabi roon, na pagtatagumpayan ng mga taong may pananampalataya sa Diyos ang sanlibutan. Amen. Pag sinabi nito ng sanlibutan, no, sa Bible, ay nag-i-imply ito doon sa visible world, okay? Itong visible na nakikita ho nating mundong ating pong nakikita. Nag-i-imply din ito doon sa tinatawag nating sangkatauhan. Sa atin, no, ang sanlibutan ay nag-i-imply din, no, na sa ating mga tao. At ito rin, no, madalas na binabanggit ng banal na kasulatan ukol doon sa sistema umiiral sa sanlibutan ito.
Okay? Lahat ng pangangatwiran, tuntunin, prinsipyo, batas, nalihis sa batas, tuntunin, ng kaharian ng Diyos, yun po yung tinatawag nating sanlibutan. Okay? The world is in opposition, no? Dito sa kingdom of God na ito. Amen po ba? At tayo po, dito tayo namumuhay. Di ba? Dito tayo namumuhay. Dito tayo nagpapasakop sa mga alituntunin, no? Ng batas, ng mga pamantayan, pamamaraan ng pamumuhay dito sa kaharian ng Diyos. Kaya nga makita dapat yung difference sa atin eh. Amen po? Yan. Maging katakataka tayo sa iba, no? Kaya nga yung mga na-convert sa Christianity, di po ba? Yan talaga naman nakaranas ng mga pagbabago sa kanilang buhay. Yung mga dating masamang gawain ay hindi na nila nagagawa. No? Yung dati nilang mga kasakasama sila ngayon ay hindi na dumidistansya na sila roon. Yung mga masamang gawain ay kanila na pong naiiwasan, unti-unti. Amen po ba? Hanggang sa ito ay ganap ng maiwasan ng tuluyan. So, by faith, no? Naranasan natin kung tayo namumuhay sa pananampalataya, tiyak na tayo po ay magtatagumpay. Amen. Laban sa laman, laban sa sanlibutan, laban sa ating spiritual na kaaway na walang iba kundi si Satanas, no? Tayo pa rin ay mananagumpay sa lahat ng ating mga pakikibaka. Okay? And we are victorious, no? Through faith, di po ba? And then, pang-apat, ito ang faith ang sa ating connection sa Diyos eh, di po ba? Hindi na natin kailangan pa na i-prove ng yung existence ng Diyos, di po ba? Dahil alam natin, ito ang ating connection sa Diyos, kung bakit tayo naniniwalang meron Diyos. Di ba? Isa nga may nagtanong, nasaan ba ang Diyos nung bago niya nilikha ang mga bagay? Lahat ng bagay. Nasaan ang Diyos nung mga ano na yun? Di ko alam. Alam niyo ba? Nasaan ang Diyos bago niya nilikha yung ano? Basta nandoon na siya. Naniniwala tayo by faith na naroon na siya bago pa man magkaroon ng pagkakalika. Hindi man natin alam. Hindi man natin nakita. Hindi man natin ganong alam kung nasaan siya. Ang alam natin, siya'y naroon na bago pa man ang lahat ng bagay. Purihin po ang Panginoon. And that's our connection, di po ba? No? Kaya nga hindi siya may tuturing sa mga bagay o may hambing sa mga bagay lamang dito sa mundong ito. Saan daw po natin tutulad ang Diyos? Saan natin siya ihambing? Di ba? Siya'y walang katulad. Amen po? And this is our connection with God by faith. Amen? At ito ay lagi natin, no, tatandaan na tayo ay nasa tunay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, no? At bahagi nitong connection na ito ng kung bakit tayo nagkaroon ng ganung uri ng ugnayan sa Diyos ay sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, no? John chapter 1 verse 12. Binigyan tayo ng karapatan maging mga anak ng Diyos nang tayo po ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Amen po ba? Okay? So, sa spiritual, dalawa lamang po ang klase ng tao sa mundo pagdating sa spiritual. Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng? Okay, yun po, masakit man at mahirap tanggapin, pero yun po ang katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Kung hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Okay? Kaya tiyakin natin, no? Kaya nga ito ay isang mabiyaya, mabuting balita ng Diyos sa atin na sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa kanyang bugtong na anak ay tayo magkakaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Tayo anak ng Diyos, sabi, tayo po'y mga takapagmana ng kaharian ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Amen. Okay? So dagdag ko na rin, no? By faith, ito nararanasan natin, yung fullness of the Holy Spirit, yung kapuspusan ng Espiritu Santo. Yung sinasabi rin sa Romans chapter 8, na yung kapuspusan na itong Espiritu Santo na ito ay tinatanggap ng mga taong may pananampalataya sa Diyos.
Glory be to God. So, mantuloy tayo mamuhay sa pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Sabi nga ni Paul, ako'y namumuhay ayon sa pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita. So yun, no? Yan dapat din ang ating pangunahing layon, tayo ng mga tinawag ho ng Diyos na Kanya. Okay, pangalawa, okay, living by courage, no? Kailangan natin no. So, meron ako nabasa, yung muscle of character na kailangan ng isang individual, no, ng isang member ng pamilya, no, na isang tao, ito hong tinatawag na katapangan. Okay? Sabi ni Paul dito kay Timothy, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu, okay? Andiyan po tayo? Yan. So sabi rito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Okay, si Timothy ay very fresh, no, na kung saan siya po ay itinalaga ni Paul dito sa church sa Ephesus, no, para kanyang pagpastoran. No, sa isang nakababatang kamanggagawa ni Paul, kung kaya nakakaranas ito ng mga iba't ibang klase ng mga challenges, no? Siya bilang isang kabataan, bilang isang bago sa pangangasiwa at paglilingkod, no, ng bilang isang pastor ng isang iglesia ay nangangamba. Maraming mga pangamba siyang nararanasan. Kaya nga pinalakas ni Paul ang kanyang loob, no, sa magitan ng pangungusap na ito na tayo hindi binigyan ng Diyos ng espiritu ng kahinaan kundi ng kapangyarihan. Amen po ba? So gayon din ang kanyang inano. Maraming bagay na nagdudulot ng katakutan sa atin. Tama po? Maraming mga bagay na nagdudulot ng kabalisahan sa atin. Kaya ngayon, kung babalikan natin yung Matthew chapter 6, no, doon sa mga talata pong iyon, ukol doon sa mga kabalisahan ng tao, no, na yung nawikan ng ating Panginoon Kristo, na wag kayong mabalisa ukol sa inyong kakainin, no, daramtin at iinumin, sapagkat yung mga tao pong nahuhumaling sa mga ganyang bagay ay yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Okay? So, madalas tayo po ay nababalisa doon sa mga bagay na hindi naman nating responsibilidad. Amen po? Yan. Totoo naman eh. Dahil minsan, kumakain lang tayo, isipin natin, ano ba kakainin natin bukas? Di ba? Kumakain na siya noon. So, yan sa mga bagay na kinababalisahan natin, gayong responsibilidad ng Diyos na tayo po ay Kanyang i-provide, no, yung ating mga pangangailangan. Lalo na dito sa mga basic needs na ito. Amen po? So, nababalisa rin tayo doon sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Nababalisa tayo, natatakot tayo para sa kinabukasan. Di ba? Bakit ganun katatakot nyo? Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple. No? Hayaan nyo na ang kinabukasan ang siyang mag-isip para sa kanya. Parang ganun ang kanyang gustong i-imply eh. Di ba? Pero ikaw, magtiwala ka sa Diyos. Mapanatag ka sa Diyos na siyang magkakaloob sa atin, magpo-provide sa atin ng ating mga pangangailangan. Amen po? So, kailangan natin ng ganitong uri ng karakter, ng katapangan, no? Para maharap natin yung mga hamon sa buhay natin. Dito habang pansamantala tayong naninirahan sa daigdig na ito. No? Kailangan natin yon, no? So, dito, pinalakas ni Josue, no, yung mga nanghihinang kalooban ng nakararami, di po ba? Kahit si Caleb, no, so sa una, yung sinasabi niya na kayang-kaya natin noon, bagamat yung ulat ng ano ay talagang nakaka-discourage, di po ba? Kasi nga, binatay nila ang kanilang
isip doon sa kanilang mga nakita at nakikita. Hindi batay sa pananampalataya nila sa Diyos. Amen po? So, kung titingnan natin, no, para bagang nawawala ng saysay yung mga kababalagang ginawa ho ng Diyos sa nakaraan, no, sa pamamagitan nila, ay hindi nila naalala, no, yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa nakaraan. Diba? Minsan, yung mga bagay sa nakaraan, ang magpapaalala sa atin kung paano kumilos ang Diyos sa atin noon, no? Kung sa kasalukuyan merong tayong mga hamon na kinakaharap, ay hindi ba siya kikilos din? Sa iba't paraan, maaaring sa ibang paraan, sa atin, sa kasalukuyan? Sabay Diyos lamang sa nakaraan? Hindi ho. Amen. Siya ay Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at darating. Okay? Amen. So, bakit ako matatakot? Gayong sinabi ng Diyos, huwag akong matakot. Diba? Bakit ako mababalisa? Gayong sinabi ng Diyos na huwag akong mabalisa. Kasi yung mga taong yan, no, yung mga nahumaling sa ganyan mga bagay, ay yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Okay, tayo na may pananampalataya sa Diyos, dapat yun ang ating pinanghahawakan. Amen. Kung ang Diyos ay sa atin, no, sino ang laban sa atin? Anong dapat nating katakutan? Ang kagutuman ba? Kaubaran? Ni ang kamatayan ay hindi raw po makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung ang kanyang bugtong na anak ay kanyang naipagkaloob, gaano pa kaya? Ang mga simple para sa atin, napakalaki. Ha? Gaano pa kaya yung simpleng bagay na hindi niya kayang ipagkaloob na ito? Buhay niya nga, pinagkaloob niya para sa atin. Gaano pa kaya ibang mga bagay? Amen? So, mabuhay tayo sa gayong mga pangako ng Diyos sa atin. No? Kaya nga tayo inihimok na tayo'y magpakatapang at magpakatatag. No? Yun din ang sabi ng Diyos kay Joshua, di po ba? Magpakatagtag ka at magpakatapang. Huwag mong kaligtaan, basahin, diliin ang mga kautusan na nakasulat doon upang maganap mo ang lahat ng nasusulat. Sa gayon, ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng iyong mga gagawin. Tingnan niyo po, no? So sa saklaw na ito, yung lahat ng aspeto ng buhay natin. Di ba? Glory be to God. So by courage, di po ba? Isang patunay na yan kung mapapatunayan natin ang tunay na katapangan sa magitan ng ating pagtayo sa ating konbiksyon. So, kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, yun ang ating tatayuan. Hindi lang natin pangahawakan, yun ang ating tatayuan. Regardless na yung iba ay hindi nangahawakan doon. Yun ang sinasabing conviction. Nakukuha niyo po? So itong dalawang magigiting na kahol na ito, tumayo sila kung ano yung tama at matuwid na dapat nilang gawin. Di po ba? Kaya sabi niya, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Sayang ang oras ng pagtatalo. Di po ba? Sayang ang oras ng ng pagrereklamo. No? Maaangkin natin yung lupain na yun sapagkat ibinigay na yun ng Diyos sa atin. Hello? So kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, yun ang ating tatayuan. Regardless na yung iba ay sumasalungat. Di ba? Hello? Okay? So tingin niyo po, no, isa sa mga yung tatlong kabinataan na inihagis doon sa Pugon, di po ba? Sa Daniel chapter 3, yung sinasadak, Mesak at Abednego, di ba? Dahil doon sa kanilang pagtanggi, na sumamba, lumuhod doon sa Diyos ang pinagawa ho ng hari ng Babylonia. Okay? So, bago po yun, dahil nalaman ng hari na hindi sila sumunod doon sa batas na yon, na kapag narinig nila yung hudyat, ay kailangan lahat ng kanilang mga nasasakupan, alipin man, at lahat ng nakasakupan nila, ay yuyukod, maglilingkod at sasamba doon sa Diyos-Diyosa na yon. Pero yung tatlo ay nanindigan, no? Na hindi sila sumunod.
doon sa batas na yon. No, at nung sila iharap sa hari, napakaganda ng kanilang sinabi, no? Mahal na hari, meron po kayong kapangyarihan gawin po yan. Kasi ang banda sa kanila, hulog sila doon sa hurno eh. Yun ang parusa sa lahat ng mga hindi susunod. Di ba? So ano nangyari? Sabi, mahal na hari, meron po kayong kapangyarihan gawin po yan. Dahil kayo po ang hari eh. Pero yung kami ho, paluhurin nyo dyan, sambahin, hindi po namin magagawa ho yan. Okay? Yan mo? At iligtas man kami ng aming Diyos sa pugunyan o hindi pa rin ho kami sasamba sa Diyos-Diyosa na yan. Tingnan niyo po, yun ang sinasabi nating conviction. Kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, yun ang iyong tatayuan. Amen po? So kahit si Daniel, doon sa chapter 1, no, sinabi roon, ipinasya ni Daniel na wag man lamang tikman yung mga pagkain inihanda sa kanila sa kanilang hapag. Kahit yun ay katakam-takam. Ayon sa kautusan, mga Hudyo, may mga pagkain hindi yung kinakain eh. Di ba? So maaaring kung hindi sila susunod, buhay nila ang kapalit. Ganun ho noon eh. Amen po ba? So, hindi natakot si Daniel sa anumang maaaring maging resulta ng kanyang pagtanggi doon sa kanilang inahaing mga pagkain ho sa kanila. Dahil ipinasya niya na huwag man lamang tikman. Yun ho yung conviction. Amen po ba? Pagyamanin natin itong ating conviction kung ano yung tama. Regardless na ano, di ba? That's the ministry of the Holy Spirit. Yung conviction na yon ay binibigay sa atin ng Banal na Espiritu sa atin. Kung ano yung patutunayan niya, kung ano yung tama doon sa mali. Kung ano yung matuwid doon sa baluktot. Amen po. At yun ang sundin natin. Walk by the Spirit. Di po ba? At para hindi natin magawa yung mga bagay uko sa laman. Di po ba? Hello? So, pangalawa, yung control. Papakita mo ang iyong katapangan sa magitan ng iyong pag-control. Self-control, okay? One of the fruits of the Holy Spirit, di po ba, yung self-control. Nung isang linggo, nagpapatotoo sa akin si Kapitan, no, na talagang na-bless din ako doon sa ano niya, dahil minsan daw ay naka-encounter siya na siya ay pinubok nung isang lalaki, no, na ukol doon sa nakatanggali niya doon sa parking. Okay, at inanuro siya, binaba siya, tapos inano siya. Salamat daw sa Diyos dahil no, kundi rin sa tulong at habag ng Diyos ay hindi niya magagawa na kasi minumura na siya eh. At hindi niya, kung siguro ay kung yung dati niya, marahil. At may baril din naman doon siya, doon sa loob, no? Na somehow ay dala-dala pa rin po niya, no? At yun ay kanyang pinagpe-pray na maisuko na niya yung mga bagay na yun. Okay? Amen po. Dahil ang ating protection, wala naman iba, kundi ang Diyos eh. Amen po ba? Yan, hindi na ho yung ano nun eh. Okay? So, yung bagay na yun, no? Amen po ba? Yung pagka-supil mo doon sa halimaw na naroon sa iyong pagkatao. Amen po ba? And that's the ministry of the Holy Spirit. Amen po ba? Nagagawa ng Diyos na gapiin, no? Sa pamamagitan natin. Di po ba? Yung tawag ng laman na yun. Di ba? Sabi, hindi makakaila yung mga gawa ng laman. Ano yun? Pagkagalit, pagkapuot. Di ba? So, bahagi yun. Ano po ba? Pero the fruit of the Holy Spirit is self-control. Yon ang tunay na matapang. Amen po ba? Hindi yung sumusugal at bumibili. No? Kapag siya ay pinubok, bumibili rin siya ng away. Okay? Amen. Tanong mo nga sa tabi mo, matapang ka ba? Okay. Ang tunay na matapang, no? Napipipilan niya at napipigilan niya. No? Yung nagpupumiglas
yung gustong magpumiglas kapag dumarating yung mga ganong direktang provocation. Amen po ba? Sa ano't anumang sitwasyon ay napipipilan niya ang kanyang sarili. Amen? Kaya si Paul, di po ba? Sabi, dinidisiplina ko ang aking sarili. Baka pagkatapos ako na maitakwil. Di po ba? Marami na mga nasirang mga patotoo dahil sa isang bagay na hindi napigilan. Salitang nabitawan. Di po ba? Aksyong hindi napigilan. Di po ba? Amen. Nasira ang ating patotoo. Okay? Sabi ko pa, sabi, di bali ng duwag. Matawag akong duwag. Wag lang akong makagawa na makasisira ng ating patotoo para sa Diyos. Okay? So kasi maaaring gano'n ng tao, di po ba? Ganun pala ng tao pag dating sa katapangan. Okay, pangatlo, yung confession. Ang tunay na matapang ay yung marunong kumilala sa kanyang mga pagkakamali. Yun ang tunay na matapang. No? Hindi yung mali na, pinagmamalaki pa. Amen. So, naalala ko si David, no? Naalala niyo si David? Nung siya magkasala, no? Ay pinuntahan siya ng propeta at sinabi sa kanya yung kanyang ginawang kasalanan. Di ba? At salamat sapagkat yung pagkakataong yun ay si David ay nagpakumbaba at kinilala niya ang kanyang pagkakamali. Amen po ba? Si David ay isang warrior. Amen po? Si David ay isang matapang at isang warrior yan. Isa pang makapangyarihang hari noon, di ba? Para pagsabihan mo ang taong ito. Dahil accountable sa propeta sinabi ng propeta, yung kanyang kasalanan. Pwede niya ipapatay yun. Kung si Urias nga, pinapatay niya. Di po ba? Para pagtakpan yung kanyang kasalanan. Di ba? Pwede niya ipapatay yung ano na yun, para mabura sa yung mga taong merong nagko-convict sa kanya, ukol doon sa kanyang maling ginawa. Okay? Ang tunay na matapang ay yung marunong magpakumbaba at kumilala ng kanyang mga pagkakamali. Okay? Ano pa? Yung commitment. May papakita rin natin ang tunay nating katapangan sa atin nung pagko-commit, no? Yung handa kang itakwil ang lahat ng bagay alang-alang sa pagsunod mo sa Diyos. Amin po ba? Yan. So, isa sa mga bagay na halimbawa rito ay yung mga disciples ni Jesus. Nung tawagin niya ito, sa Matthew chapter 4, sabi, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Sabi roon, iniwan nila ang lahat. Ang kanilang hanap buhay, ang kanilang lambat, di ba, ang kanilang bangka, at maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Di ba? Yun yung sinabi ni Pedro, di ba? Panginoon, tingin niyo po, iniwan namin ang lahat alang-alang sa pagsunod namin sa inyo. Ano naman po ang para sa amin? Walang tao daw po nag-iwan ng kanilang tahanan, asawa, mga anak, lupain, alang-alang sa akin sa paghahari ng Diyos. Sabi ni Jesus, ang di tatanggap na makapupong higit sa buhay na ito, makalupa, at sa buhay na walang hanggan. Purihin po ang Panginoon. That's commitment, di po ba? Yung handa kang itakwil ng lahat alang-alang sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Tanungin mo yan katabi mo, matapang ka ba? Okay? Amen. So itong dalawang magigiting nakawal na ito, committed sila, di po ba? Amen. Committed sila na gawin ang mga ipinagagawa ng Diyos sa kanila. Okay? Pambirang katapangan ho yun. No? 2 laban sa 10. Sino mananig doon? Di ba? Sa Panginoon, hindi porke marami, ay yun na lagi ang tama. Hindi porke uso, tama na rin yun, sumunod sa uso. Paano kung mali? Tama po? Hello, nandiyan po tayo. Okay.
So, paano mo i-deal yun? Di ba? Paano mo harapin yon na may katapangan? No? Kung ang kalakip nun ay pag-uusig sa'yo ng iyong kapwa, pangungutya. Mating mga panahon na yun, buhay pa nakataya sa kanila eh. Paano sila tatayo? Sa kanilang conviction, no? Okay? Sa kanilang commitment, confession, control na ito. Amen? Palapakan muna natin ng Panginoon. Pangatlo, okay, ito na po, no? Tatlo lang naman po ito, no? Living by vision. Sabihin nga po natin, living by vision. Ito yung sinasabi nating spiritual vision. Di po ba? Sabi, ang ibig sabihin ng vision, tayo ay may vision, ibig sabihin, the ability to see, no? Ang kakayanan mo makita, ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, at plano ng Diyos sa kabila ng mga hadlang. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng vision. Hindi ho bisyo, Yan. Okay? So, ito yung kakayanan natin, makita natin yung presensya ng Diyos. Amen po ba? So, yun ang nakita nung dalawang magigiting na kawal na ito. Kasama na nila yun eh. Mula po nang nandun pa sa Ehipto, hanggang sa sila ay lumabas, pabagtas, sa mga yugto ng mga paglalakbay nila, nakikita nila yung presensya ng Diyos. Amen. Okay? Ano pa? Yung kapangyarihan ng Diyos. Buhay na buhay sa kanila yon. No, tinulungan tayo ng Diyos noon eh. Bakit hindi niya tayo tutulungan ngayon? Diba? Alam natin na tayo nandoon sa daan, no, ng landas ng Diyos na pinagagawa niya sa atin. Bakit hindi tayo magpatuloy roon? Amen? So ito ang plano ng Diyos. Nakikita pa rin nila yon. Hindi nagbabago. And that's an act of faith din, no, sa kanila, no, sa kabila ng mga hadlang na ito. Sino ba yung mahadlang? Yung 10 masasamang ulat, di po ba? Nag-ulat ng masasama. Balakid yun eh. So alam natin, balakid sa pananampalataya ay yung pagdududa. Di natin kaya yun. Okay? Okay, tayo ay may vision kung, number 1, attitude, okay? Considering our attitude sa mga taong may vision. When we have vision, sabi dito, your attitude is positive rather than negative. Optimistic rather than pessimistic. Naging Bisaya pa ako, pessimistic. Pessimistic. Amen. Okay? So, ano yung sinabi ni Caleb, di po ba? Huwag tayong mag-aksaya ng oras. Kaya natin ang mga yon. Kahit tayo, paningin nila, tipaklong tang tayo. Yun ang pananaw ng pangkaraniwan. Pero hindi yun ang pananaw ng Diyos sa atin. At hindi rin yun ang pagtingin ko sa Diyos na ating sinasamba. Okay? Amin po ba? So, yun, no? Kung bakit meron silang ganong uri ng attitude, gaano sila mag-isip, no? At pagpasya ay dahil sila ay may positibong attitude. Okay? Kapatid, sabihin mo sa katabi mo, yan, kayang-kaya mo yan. Okay? Kayang-kaya ni Lord yan. Amen. So, pangalawa, kapag tayo may vision, okay? When you have vision, kung ikaw may spiritual vision, you have the assurance and confidence, no? Nakasisiguro ka. Okay? Nagamot ay laging bago. Okay? Assurance and confidence, kumpiyansa ka na mangyayari kung ano man yung ipinagagawa ng Diyos sa pamamagitan natin. Okay?
Not only in God, but in others and in yourself. Di po ba? May tiwala ka, hindi lamang sa Diyos. Ang unang-una, gayon din, yung pagtitiwala mo sa kakayanan din at magagawa ng isang kasama o maraming kasama. Amen po ba? Yun din yun eh. Pagtitiwala ho yun eh. At maging sa sarili natin. Higit sa lahat. Okay? Pangatlo, yung kapasidad, no? Pag tayo ay may vision, sabi rito, tayo ay nagde-demonstrate a willing capacity to be stretched. Ano? Ibig sabihin, makakaya natin, magagawa pa rin natin. Amen po ba? Ibig sabihin, yung tayo ay nahanda, no, na magpabatak pa rin. Parang masamang ano yung batak ha. Stretch di ba? Batak. Okay? To do greater things, sabi roon. Ang layo nito ay para makagawa tayo ng mga dakilang bagay na higit sa atin hong maaring isipin, no? Na magagawa ho natin yon. Capable of to be a bigger person than you ever thought you could be. Amen? Yan. Small, but we are terrible. Amen po ba? Minority, no? Pero sa paningin ng Diyos, we are the majority. Amen po? Yan. Ganun lang naman yun eh. No, sabi nga roon, God works through us. Gumagawa ang Diyos sa pamamagitan natin. Ang mahalaga lang ay yung ating kalayaang paggamit sa Diyos. Sabi roon sa Ephesians chapter 3, verse 20, sa Diyos na makagagawa ng higit sa ganang kaya nating isipin, pakalimiin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen? And the same power na kanyang shiner sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya, magagawa rin natin ang lahat ng bagay. I can do all things through Christ. Amen? So kapatid, meron ka bang sa tingin mo ay hindi mo na kaya? Kaya mo pa. Sa isip mo lang yan. Okay? Parang ayaw nyo na. So, letter D, yung determination, no? Sabi, when you have vision, you develop the determination to stay at it, no? Manatili ka roon. No? Nadidevelop natin yon na kahit may hirap, nagpapatuloy pa rin tayo and hold a constant focus at nakatuon naman tayo sa Diyos, no? Para doon sa patakbuhin din, no? Sinasabi ni Paul, no? Habang tayo tumatakbo, maaring napapagod tayo, may nahirapan tayo, may mga struggles tayo, may mga challenges tayong kinakaharap sa ating pagtakbo sa buhay pananampalataya, pero yamang tayo dapat mag-focus, no? Ito natin doon sa ating goal at higit sa lahat sa Diyos. No, ito natin ang ating paningin sa ating Panginoon Kristo na siyang nagpapasimula at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Na alam natin na siya ay nagmamatsyag sa atin. Amen po ba? Tingin niyo po yon. Siya ay nakangiti sa atin. Amen? Na may pag-ibig at your efforts na sa ating pagsisikap na ginagawa. Purihin po ang Panginoon. Tingin niyo po. So, yung tulong ng Diyos ay laging laan para sa atin. No? Ang mahalaga lang naman ay magpatuloy tayo, di ba? Sa kabila na minsan bumabagsak tayo, bangon tayo. Totoo naman yun eh, no? Sa kanang atin, ang mahalaga lang naman ay nagpapatuloy tayo sa biyaya ng Diyos eh. Huwag nawa yung mga pagbagsak natin na mag-akay sa atin tungo sa ating pag-alis at pag-quit, no? Sa ating pagtakbo. Kundi ito po ay, kumbaga sa sabi ng mga kasabihan dati, no? Iyan, habang nasusugatan, lalong tumatapang. No? Okay? Okay. Ganun ba tayo? Para tayong manok. Nasusugatan, lalong tumatapang. Okay? So, be determined, no? At alam natin, no, na nagbibigay pa rin sa atin ang biyaya ng determinasyon na yan, walang idiniba kundi ang Diyos pa rin. Okay? At letter E, ito tayo magtatapos. Ang sabi rito, when you have vision,
You have the enthusiastic perspective that God is in your corner. No, meron tayo ganung uri ng kasiglahan na alam natin na ang Diyos ay nasa ating tabi. Corner kanto. Parang kanto. Okay? God is in your corner. Amen po ba? Nasa ating panig. Okay? Fighting for you. Amen po ba? Nakikipaglaban sa inyo at hindi laban sa atin. Yan. So, tingnan natin dalawa. Di ba? Ang sabi niya, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Atin na yun. Ang kailangan lang natin gawin ay dapat malugod ang Diyos sa gagawin natin. Eh kaso, nagreklamo sila eh. No? Okay? Amen? Diyan ba tayo? Katulad ba tayo ng mga Israelitang mga pangkaraniwan na mapagreklamo? Ha? Living above the ordinary. Amen po ba? At yan ang inihimok ng Diyos sa atin para sa atin. Amen po ba? Living with courage, by courage, di po ba? Magpakatapang ka at magpakatatag. Amen po ba? Kaya. Makakaya natin yan sa tulong at biyaya ho ng Diyos na siyang nagbigay rin sa atin ng kapangyarihang makagawa ng mga pambihirang mga bagay sa pamamagitan po natin. Amen? At mabuhay tayo sa ganitong uri ng spiritual vision na ito na sadya rin naman, no? Na magbibigay sa atin, magbibigay ng boost sa atin para tayo ay patuloy na maging masigla sa ating pagpapatuloy na paglilingkod. Okay? At sa ating pagpapatuloy ay humantong tayo doon sa pangako ng Diyos sa atin. No? Yan yung po mga ating pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang sa atin. Amen? For us, doon ang ating patutunguhan doon sa perfection na yon. Kaya ipagpatuloy lang ho natin yon. Okay? So, living above the ordinary. Yan ang inaasahan ng Diyos sa atin. At masabi ng Diyos sa atin, tayo may humarap sa Kanya na tayo'y naging mabuti at tapat na Kanyang mga alipin. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, aming Ama, sa mga salita po niyo ito. At naniniwala kami, ito'y nangusap sa aming mga puso, bilang iyong mga tinawag. At alam po namin kung paano po kayo seryoso sa iyong pong pakikitungo sa iyong bayang Israel, ay gayon din po kayo sa aming kasalukuyan. Ay kayo po ay seryoso pa rin sa iyong iglesia, Panginoon. At kami na bilang part ng body, Panginoon, ay inaasahan po ninyo na mamumuhay pa rin po kami patuloy sa pananampalataya, Panginoon, at sa katapangan, Panginoon, na kailangan po namin, O Diyos, at dong spiritual vision, Panginoon, na alam po namin, hindi namin magagawa ito kundi dahil lamang sa iyo at sa iyong biyaya sa amin, Panginoon. Kaya naman, salamat, Panginoon, na makita po namin ang aming kaabahan at makita po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, O Diyos. Ginawa, Panginoon, ang lagi naming pakanasain, hanapin at makita sa aming buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Patawarin mo rin kami sa aming mga pagkukulang. Kung minsan parang baliktad na ang buhay namin ay nasa under. Hindi kami above doon sa pangkaraniwan. Yan marahil kung minsan, o maaaring madalas, ang aming mga patotoo ay hindi ho nagliliwanag, ay dahil hindi na rin mapagkinlanlan ang aming mga pagkakaiba sa pangkaraniwan. Hayaan po ninyo na magsimula kaming muli, Panginoon, at seryosohin namin ang iyong pakikipagdeal sa amin.
na maitakwil namin ang dapat na namin itakwil at gawin naman ang mga bagay na ipinagagawa po niyo sa amin. At sabihin namin ang dapat sabihin, ipahayag namin ang dapat namin ipahayag, at yung mga bagay, Panginoon, na dapat maging aming mga attitude, Panginoon, bilang iyong mga tinawag, O Diyos. Bigyan po niyo kami, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming pong panalangin, kalakip Lord ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.